Adrian, ito ang pangarap nating dalawa. Ang gusaling ito ang bunga ng 10 taon nating pagtitiyaga. Halos mabasag ang boses ni Teresa habang bumubulong sa asawa sa gitna ng malakas na palakpakan. Kumikinang ang cruise tower sa ilalim ng mga spotlight ng Manila. Suot ni Teresa ang kanyang pinakamagandang bestida. Isang simpleng puting bestida na tinahi niya mismo habang nakatayo sa tabi ni Adrian Cruz. Ang lalaking ibinigay niya ang lahat, mula sa kanyang talino, panahon, hanggang sa sariling pangarap. Ngunit hindi siya tiningnan ni Adrian. Nanatiling diretso ang tingin nito sa mga reporter at malalaking investor na naroroon. Ramdam ni Teresa ang panlalamig ng kamay ng asawa nang subukan niyang hawakan ito. Nating dalawa, malamig na sagot ni Adrian, sapat lang para siya lang ang makarinig. Huwag kang ambisyosa, Teresa. Isang hamak na housewife ka lang na walang alam kundi magluto at maglaba. Ang tagumpay na ito ay para sa mga taong may tunay na kontribusyon. Hindi para sa isang palamuning katulad mo. Parang gumuho ang mundo ni Teresa sa isang iglap. Bago pa siya makasagot, isang magandang babae na nakasuot ng kumikinang, na pulang gown ang lumapit at humawak sa kabilang braso ni Adrian. Si Bianca Reyes, ang head of marketing ng kumpanya, o iyon ang alam ni Teresa hanggang sa sandaling ito. Ladies and gentlemen, malakas na anunsyo ni Adrian sa mikropono habang nakatitig ang lahat. Sa gabing ito, hindi ko lang ipinagdiriwang ang pagbubukas ng cruise tower. Gusto ko ring ipakilala ang babaeng nasa likod ng bawat disenyo at tagumpay ng kumpanyang ito. Ang aking magiging asawa at ang bagong reyna ng cruise construction, Bianca Reyes. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nagulat ang mga bisita, ngunit mas namayani ang bulungan nang makita ang mukha ni Teresa na namumutla sa gilid. Hindi makapaniwala si Teresa. Ang mga disenyo, ang bawat kurbada ng gusaling iyon ay iginuhit niya sa madaling araw habang natutulog ang lahat, gamit ang pangalan ni Adrian dahil sinabi nitong mas papaboran ng mga kliyente ang isang lalaking arkitekto. Adrian, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Teresa. Ako ang nagpuyat para sa mga blueprint na iyan. Ako ang... Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa kanya. Hindi galing kay Adrian, kundi mula sa kanyang biiyanan, si Doña Corazon. Manahimik ka, Teresa. Sigaw ng matanda na sapat para marinig ng lahat. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin sa harap ng mga bisita. Isang katulong na galing sa hirap, nagmamarunong na arkitekto. Nakikitira ka lang sa pamamahay namin dahil sa awa ni Adrian. At ngayon, pati ang alahas na ibinigay ko sa iyo, nawawala. Magnanakaw ka na rin ba? Hindi ko ninakaw ang mga iyon, nay. Iyon ang mga huling alaala ng mga magulang ko. Sinungaling, putol ni Adrian. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang assistant at ibinato ito sa paanan ni Teresa. Iyan ang divorce papers. Pirmahan mo yan ngayon din. Wala kang makukuha kahit isang sentimo sa gusaling ito. Isang basurang katulad mo ay hindi nararapat sa isang cruise tower. Tumingin si Teresa sa paligid. Ang mga taong dati bumabati sa kanya ay nakatingin na ngayon nang may pandidiri at pangutya. Nakita niya si Bianca na nakangisi, tila nagtatagumpay habang nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Ang sakit na naramdaman ni Teresa ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang klase ng galit. Isang galit na malamig at matalim. Yumuko si Teresa at dahan-dahang pinulot ang divorce papers. Sa gitna ng kahihiyan, napansin niya ang malaking logo ng cruise tower sa pabalat ng folder. Isang disenyo na siya mismo ang gumawa. Sa isang maliit na sulok ng logo, naroon ang isang halos hindi mapansing detalye. Isang chiseled na letrang T at V na magkadikit. Ang kanyang lihim na pirma. Tumingin siya kay Adrian, diretso sa mga mata nito. Walang luha, walang pagmamakaawa. Gusto mo ng pirma ko, Adrian? Mahinang tanong ni Teresa, pero may autoridad na hindi pa nila kailanman naririnig mula sa kanya. Kinuha niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa sa tabi niya. Pinirmahan niya ang dokumento ng mabilis, pero bago niya ito ibigay, tinanggal niya ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng gintong singsing na 10 taon niyang iniingatan. Ibinato niya ito sa loob ng baso ng mamahaling champagne na hawak ni Adrian. Clink. Sinasabi mo na wala akong kwenta, na isa lang akong palamunin, sabi ni Teresa habang dahan-dahang umaatras.
Sige, ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Pero tandaan mo ito, Adrian. Ang gusaling ito ay nakatayo sa aking talino. At kapag kinuha ko ang pundasyon, siguraduhin mong nakahanda kang gumuho kasama nito. Tumalikod si Teresa at naglakad palabas ng sulyap. Iniwan ang lahat na nakatulala. Habang lumalabas siya sa ingranding pintuan ng hotel, sinalubong siya ng malakas na ulan at kulog. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang dangal na pilit nilang tinapakan. Sa tapat ng hotel, isang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuit, na may mukhang kahalintulad ni Teresa, ang lumabas na may dalang payong. Teresa, tawag ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at awtoridad. Sapat na ang 10 taon na pagtatago mo. Tapos na ang oras ng pagiging biktima. Tumingin si Teresa sa lalaki, si Eduardo, ang kanyang panganay na kuya na iniwan niya para sa pag-ibig kay Adrian. Kuya, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay kasing lamig ng ulan. Gusto ko silang makitang mawalan ng lahat. Hindi bilang asawa ni Adrian, kundi bilang isang Villanueva. Sumakay si Teresa sa sasakyan nang hindi lumingon sa likod. Habang umaandar ang kotse, nakita niya sa rearview mirror ang Cruz Tower na unti-unting lumiliit. Para sa lahat, ito ang gabi ng tagumpay ni Adrian Cruz. Pero para kay Teresa, ito ang gabi kung kailan ang tunay na arkitekto ay nagsimula ng magplano ng pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng mga Cruz. Huminto ang marangyang sasakyan ilang metro bago ang gate ng subdivision kung saan nakatira ang mga Cruz. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang bahay na itinuring niyang santuwaryo sa loob ng 10 taon ay mukhang isang malaking kulungan sa ilalim ng madilim na langit. Gusto mo bang samahan kita sa loob, Teresa? Tanong ni Eduardo. Baka sa boses nito ang pagnanais na protektahan ng kapatid, lalo na't alam niyang walang laban si Teresa pagdating sa pisikal na komprontasyon. Umiling si Teresa, hindi na kuya, gusto kong tapusin ito ng mag-isa. Gusto kong makita ang huling mukha ng kanilang kasamaan bago ko sila tuluyang talikuran. Pagbaba niya ng sasakyan, hindi na siya nagulat nang makita ang ilang itim na plastic bag na nakatambak sa labas ng gate. Basura. Pero hindi iyon basta-bastang basura. Iyon ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, at ang ilang gamit na pinaghirapan niyang ipunin. Binuksan niya ang maliit na gate at pumasok sa loob. Nakatayo sa pintuan si Doña Corazon, suot pa rin ang kanyang mamahaling alahas at hawak ang isang baso ng alak. Nakataas ang kilay nito habang pinapanood si Teresa na lumalapit. Bakit ka pa bumalik? Akala ko ba may drama ka pang nalalaman kanina sa hotel? Uyam ng matanda. Huwag mong sabihing nagbago ang isip mo at magmamakaawa ka na naman para manatili rito. Narito lang ako para kunin ang mga natitira kong gamit, Nay. Mahinahong sagot ni Teresa, bagamat kumukulo ang dugo niya sa loob. At ang alahas na itinago niyo, ang huling alaala ng nanay at tatay ko. Humalakhak si Corazon, isang tunog na parang kaskas ng bakal. Nay? Huwag mo akong matawag-tawag na Nay, ni hindi ka nga nakapagdala ng yaman sa pamilyang ito. At ang alahas na sinasabi mo, iyon ba ang mga lumang ginto na mukhang galing sa pawn shop? Itinuring ko na yon bilang bayad sa lahat ng kinain mo rito sa loob ng 10 taon. Hindi niyo pwedeng gawin yon. Habilin iyon ng mga magulang ko para kay Gab. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dito niya naisip ang lahat ng sakripisyo niya. Ang paggising ng madaling araw para ihanda ang gamot ni Corazon, ang pagmamasahe sa mga paa nito kapag masakit ang rayuma, ang pagtitiis sa lahat ng masasakit na salita para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Lahat ng iyon ay itinapon lang na parang dumi. Mama! Mama! Isang maliit na boses ang narinig mula sa itaas. Napatingin si Teresa sa balbon ng hagdanan. Naroon ang kanyang 7 taong gulang na anak, si Gab. Nakasuot pa ito ng pantulog at basang-basa ang mga mata sa pag-iyak. Gab! Bulong ni Teresa. Akma siyang tatakbo pataas para yakapin ang anak, pero hinarang siya ni Corazon. Huwag mong hahawakan ang apo ko. Isang magnanakaw at walang kwentang ina na katulad mo, hindi dapat lumalapit sa isang krus, singhal ng matanda. Yaya, dalhin mo si Gab sa kwarto at ilock ang pinto. Mama, ayaw ko kay Lola. Mama, huwag kang aalis. Sigaw ni Gab habang pilit na kumakawala sa yaya. Ang bawat hagulgol ng bata
ay parang patalim na sumasaksak sa puso ni Teresa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang bahay na yon, pero alam niyang wala siyang legal na lakas sa sandaling ito. Tumingin si Corazon kay Teresa nang may tagumpay sa mga mata. Lumapit ang matanda at mabilis na hinablot ang manipis na kwintas na suot ni Teresa. Ang huling pirasong hindi niya natanggal. Ituturing ko itong bayad sa abala mo ngayong gabi, sabi ni Corazon, habang pinagmamasdan ang maliit na pendant. Ngayon lumayas ka na bago ko patawagin ang mga guard para kaladkarin ka palabas. Basura ka lang sa buhay ni Adrian, Teresa. At ang basura, itinatapon sa labas. Nakatayo lang si Teresa, nararamdaman ang hapdi sa kanyang leeg kung saan bumaon ang kuko ng matanda. Tiningnan niya ang pintuan ng kwarto ni Gab na ngayon ay sarado na. Naririnig pa rin niya ang mahinang paghikbi ng kanyang anak mula sa loob. Dahan-dahang itinuwid ni Teresa ang kanyang tayo. Pinunasan niya ang isang luhang pilit na kumawala. Tama kayo, sabi ni Teresa sa isang boses na nakapangingilabot ang katahimikan. Ang basurang itinapon niyo ngayon, iyan ang kukuha sa lahat ng mayroon kayo. Isang araw, Corazon, hihilingin niyo na sana ay pinatay niyo na lang ako ngayon. Dahil sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong wala na kayong kahit anong alahas na mahahablot sa iba. Hindi na naghintay ng sagot si Teresa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay, lampas sa mga plastic bag na naglalaman ng kanyang lumang buhay. Hindi niya binalikan ang mga damit na yon. Hindi na niya kailangan ang mga pirasong nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Paglabas niya ng gate, naroon pa rin ang itim na sasakyan ni Eduardo. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng kanyang kuya. Nakita ni Eduardo ang sugat sa leeg ni Teresa at ang pamumula ng kanyang mga mata. Teresa, tara na kuya, sabi ni Teresa habang sumasakay sa sasakyan. Dalhin mo ako sa opisina ni Mateo. Gusto kong simulan ang pagbawi sa bawat blueprint na ninakaw ni Adrian. At gusto kong ihanda ang lahat ng papeles para makuha ko si Gab. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng mga halimaw. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, tumingin muli si Teresa sa bahay ng mga Cruz. Ang apoy ng galit sa loob niya ay hindi na lamang basta emosyon. Ito ay naging isang malamig at kalkuladong plano. Ang pagtapon sa kanya sa basura, ang pinakamalaking pagkakamali ng pamilya Cruz, dahil hindi nila alam na ang basurang iyon ay may dalang lihim na wawasak sa kanilang toring gawa sa dumi. Bumukas ang dambuhalang gate ng isang mansyon sa Forbes Park, ang pinaka-eksklusibong subdivision sa bansa. Pagpasok ng sasakyan, tumambad ang isang malawak na hardin at ang isang bahay na tila isang palasyo sa gitna ng kadiliman. 10 taon na hindi tumapak si Teresa sa lupang ito dahil sa isang pangako ng pag-ibig na naging isang bangungot. Huminto ang sasakyan sa harap ng grand entrance. Hindi pa man tuluyang nakakababa si Teresa. Bumukas na ang malalaking pintuan ng mansyon. 2 lalaki ang mabilis na bumaba sa hagdanan, sina Ricardo at Mateo, ang 2 pang kuya ni Teresa. Teresa, sigaw ni Ricardo, ang pangalawa sa magkakapatid na kilala, sa kanyang pagiging mainit ang ulo. Anong nangyari sa leeg mo? Sino ang gumawa niyan? Hindi sumagot si Teresa. Yumakap lang siya ng mahigpit sa kanyang mga kapatid. Dito, sa loob ng mga bisig ng kanyang tunay na pamilya, doon lamang siya nakaramdam ng kaligtasan. Ang lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang buto ay tila napalitan ng init ng tunay na pagmamahal, isang bagay na hiningi niya kay Adrian sa loob ng 10 taon, ngunit hindi kailanman ibinigay ng buo. Dinala ko na siya rito, sabi ni Eduardo ng may autoridad. Ricardo, tawagan mo ang ating doktor. Mateo, ihanda mo ang lahat ng kailangan ni Teresa sa kanyang kwarto. Iginiya nila si Teresa sa loob ng mansyon. Kumikinang ang mga chandelier na gawa sa mamahaling kristal, at ang bawat kagamitan ay gawa sa dekalidad na kahoy at marmol. Kabaligtaran ito ng bahay ng mga Cruz, na tila naging masikip at madilim sa paningin ni Teresa. Doon, itinuring siyang alila. Dito, siya ang bunsong prinsesa na matagal nang hinintay. Dinala siya sa kanyang lumang silid, na natili itong eksakto kung paano niya ito iniwan 10 taon na ang nakararaan. Walang alikabok, tila ba araw-araw itong nililinis sa pag-asang babalik siya anumang oras. Maligo ka na muna, Teresa, sabi ni Mateo.
ang pinakabata at isang matalinong abogado at investor. May mga bagong damit na dinala ang mga tauhan ko sa closet mo. Pagkatapos, mag-usap tayo sa library. Hindi pwedeng palagpasin ang ginawa nila sa iyo. Matapos maligo at makapagpalit ng isang kulay itim na silk robe, tumingin si Teresa sa salamin. Wala na ang babaeng pagod ang mukha at tuyot ang balat dahil sa gawaing bahay. Ang sugat sa kanyang leeg ay nilapatan na ng gamot, ngunit ang pilat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Lumakad siya patungo sa library ng mansyon kung saan naghihintay ang kanyang 3 kuya. Naroon din ang malaking portrait ng kanilang yumaong ama, si Don Victor Villanueva. Tumingin si Teresa sa portrait. Parang naririnig niya ang boses ng ama na nagsasabing, "Ang isang Villanueva ay hindi yumuyuko sa sinuman." "Salamat mga kuya," simula ni Teresa habang nauupo sa tapat nila. "Salamat sa pagtanggap sa akin kahit na tinalikuran ko kayo noon." "Wala na iyon, Teresa," sabi ni Ricardo habang hinahalo ang kanyang inumin. "Ang importante ay narito ka na. Pero kailangan naming malaman, ano ang plano mo? Alam naming hindi ka lang uuwi rito para umiyak." Umayos ng upo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa ilalim ng ilaw. "Ninanakaw ni Adrian ang aking mga disenyo. Ang Cruz Tower ay nakatayo dahil sa mga blueprint ko na inangkin niya. Ang gusto ko, bawiin ang bawat pundasyon ng kumpanyang iyon. Gusto kong malaman ng buong Pilipinas kung sino talaga ang tunay na arkitekto sa likod ng Cruz Construction." Kinuha ni Mateo ang isang folder. "Sinimulan ko na ang pag-iimbestiga sa mga dokumento ng kumpanya ni Adrian. May mga butas sa kanilang mga kontrata, lalo na't karamihan sa mga pirma ay hindi dumaan sa tamang legal na proseso dahil sa sobrang kumpiyansa ni Adrian. At ang tungkol sa mga ginto ni nanay na kinuha ni Corazon. May mga record tayo ng mga serye ng alahas na iyon. Hindi nila iyon maitatago." At sigab duktong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging paos. "Kailangan kong makuha ang anak ko. Hindi siya pwedeng lumaki sa piling ng mga taong itinuturing na basura ang sarili nilang pamilya." Tumayo si Eduardo at lumapit kay Teresa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid. "Teresa, ang yaman at kapangyarihan ng pamilya Villanueva ay nasa likod mo na ngayon. Hindi lang kami ang tutulong sa iyo. Ang buong network ng ating mga kumpanya, mula sa mga bangko hanggang sa mga supplier ng semento, ay magiging armas mo." Tumingin si Eduardo kina Ricardo at Mateo. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Gusto kong maranasan ni Adrian Cruz kung paano mawalan ng lupa na tinatapakan. Gusto kong makita niya kung gaano kabilis gumuho ang isang toreng gawa sa dumi at kasinungalingan. Sisiguraduhin kong sa bawat segundong lilipas, magsisisi siya na ipinanganak pa siya sa mundong ito dahil sa ginawa niya sa kapatid ko." Nakatitig si Teresa sa portrait ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang teleserye ng kanyang buhay ay tapos na sa yugto ng pagiging biktima. Ngayon, ang tunay na arkitekto ay handa na para sa kanyang pinakamalaking proyekto, ang pagwasak sa pamilya Cruz. Maingay ang tawanan sa loob ng marangyang penthouse ni Adrian Cruz. May hawak siyang baso ng alak habang nakapulupot ang braso sa baywang ni Bianca. Ngayong wala na si Teresa, pakiramdam ni Adrian ay natanggalan na siya ng tinik. Wala nang magrereklamo sa gabi-gabing pag-uwi niya ng huli. Wala nang titingin sa kanya nang may panghuhusga. At wala nang basura sa kanyang perpektong buhay. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina kinabukasan. Pumasok ang kanyang chief engineer na si Danilo, pawis na pawis at halatang balisa. "Sir Adrian, may problema po tayo sa V-Legacy project," bungad ni Danilo habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Agad na kumunot ang noo ni Adrian. Ang V-Legacy ang pinakamalaking proyekto na hawak nila ngayon. Isang multi-billion housing and commercial complex na pagmamay-ari ng isang misteryosong grupo ng mga investor. Kapag nagtagumpay ito, tuluyan nang makikilala ang Cruz Construction sa buong Asia. Anong problema? Hindi ba't naisumit na natin ang initial structural designs? Inis na tanong ni Adrian. "Iyon na nga po, sir. Ibinalik po ng mga kinatawan ng V-Legacy ang lahat ng drawings. Sabi nila, kulang sa kaluluwa at masyadong serial ang mga disenyo.
Wala raw itong pinagkaiba sa mga ordinaryong kondominium sa kanto. Kung hindi raw natin mababago ang konsepto sa loob ng 3 araw, kakanselahin nila ang kontrata. Napahampas si Adrian sa mesa. Ano? 3 araw? Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng sketches ko. Sir, sa totoo lang po, nag-aalangang sabi ni Danilo. Yung mga sketches na ibinigay nyo, parang mga draft lang po iyon. Dati po, kapag nagbibigay kayo ng plano, pulido na at may mga detalyeng hindi namin naisip. Pero itong huli, parang hindi po kayo ang gumawa. Nanlamig si Adrian. Alam niya ang katotohanan. Ang mga nakaraang pulidong plano ay galing kay Teresa. Si Teresa ang nag-aayos ng bawat linya, nagtatama ng bawat sukat, at nagbibigay ng kakaibang ugnayan sa bawat disenyo habang siya ay natutulog. Ngayong wala na ang asawa, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Lumabas ka na, gagawa ako ng bagong plano, sigaw ni Adrian. Nang makaalis si Danilo, pumasok naman si Bianca na may dalang shopping bags. Babe, tignan mo itong bagong gown na pinagawa ko para sa party natin sa susunod na linggo. Ang ganda, di ba? Hindi ngayon ang oras para dyan, Bianca. May problema ang kumpanya, asik ni Adrian. Nagulat si Bianca. Bakit mo ako sinisigawan? Architect ka naman, di ba? Madali lang sa'yo ang mag-drawing. Iwanan mo na yan at samahan mo akong mag-lunch. Tumingin si Adrian kay Bianca. Maganda si Bianca, sexy, at pwedeng ipagmalaki sa mga party. Pero sa sandaling ito, napagtanto ni Adrian na wala itong alam sa pasikot-sikot ng kanyang negosyo. Si Teresa, kahit kasing simple ng pambahay ang suot, ay kayang makipag-debate sa kanya tungkol sa structural integrity at aesthetic balance. Maghapon at magdamag na nagkulong si Adrian sa kanyang opisina. Pilit niyang iginuhit ang mga ideyang nasa isip niya, pero bawat linyang ginagawa niya ay tila walang buhay. Punit-punit na papel ang nakakalat sa sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian ang matinding takot. Kung mawawala ang V-Legacy project, guguho ang kanyang kumpanya dahil sa laki ng utang na kinuha niya para sa Cruise Tower. Kinabukasan, isang messenger ang dumating sa kanyang opisina. May dala itong isang matigas na mailing tube. Para kay Mr. Adrian Cruz, galing sa isang anonymous sender, sabi ng messenger. Nang buksan ni Adrian ang tube, tumambad sa kanya ang isang blueprint. Kulay aso lang papel at sa sandaling makita niya ang disenyo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang perpektong rebisyon para sa V-Legacy project. Mas maganda, mas matibay, at may mga elementong hindi niya kailanman naisip. Ito ang sagot sa lahat ng problema niya. Pero nang tignan niya ang kanang sulok ng blueprint, doon niya nakita ang isang pamilyar na tatak. Isang maliit na logo na may mga letrang TV sa loob ng isang hugis brilyante. Sa ilalim nito ay may nakasulat na mga salitang, Architect TV, the real soul of the structure. Nabitawan ni Adrian ang blueprint. Ang TV ay hindi lang basta inisyal. Teresa Villanueva. Hindi maaari, bulong ni Adrian. Paano niya nalaman ang tungkol sa proyektong ito? At paano niya nagawa ang disenyong ito ng ganoon kabilis? Kasabay nito, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, walang nagsalita. Ngunit narinig niya ang isang pamilyar na tunog sa kabilang linya. Ang tunog ng isang mechanical pencil na iginuguhit sa papel, at isang mahinang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Sino to? Teresa, ikaw ba to? Sigaw ni Adrian sa telepono. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatitig si Adrian sa blueprint. Ngayon lang niya napagtanto, ang babaeng itinapon niya bilang basura ay hawak na pala ang leeg ng kanyang pinakamalaking pangarap. Hawak ni Adrian ang blueprint na may inisyal na TV sa harap ng kanyang mga board members at kinatawan ng V-Legacy. Pinagpawisan siya, pero pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Ito na lang ang tanging paraan para maisalba ang cruise construction. Gaya ng nakikita niyo, ito ang pinal na rebisyon para sa housing complex. Anunsyo ni Adrian nang may pekeng kumpiyansa. Pinagpuyatan ko ito para masigurong hindi lang ito basta gusali, kundi isang obra maestra. Humanga ang mga investor. Napakahusay, Mr. Cruz. Iba talaga ang tatak mo. Ang mga detalyeng ito, parang may buhay. Ngumiti ng palihim si Adrian.
Inisip niya na marahil ay nagpapadala lang si Teresa ng mga disenyo dahil mahal pa siya nito at hindi kayang makitang bumagsak ang kanyang kumpanya. Sabi ko na nga ba, hindi mo rin ako matitiis sa loob-loob niya. Ngunit bago pa matapos ang pulong, bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, bitbit ang isang briefcase. Kasunod nito ang dalawang gwardya na mukhang hindi basta-basta. Mr. Adrian Cruz, malamig na tanong ng lalaki. Sino ka? Hindi mo ba nakikitang may mahalaga kaming pagpupulong? Inis na sagot ni Adrian. Ako si Attorney Mateo Villanueva, ang legal counsel ng Villanueva Holdings at kainatawa ni Architect TV, diretsong sagot ng lalaki. Nanigas si Adrian nang marinig ang apelyidong Villanueva. Tumingin siya sa kanyang mga board members na ngayon ay nagsimula ng magbulungan. Ang Villanueva Holdings ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Bakit sila makikialam sa isang hamak na arkitekto? May dala akong cease and desist order laban sa Cruz Construction. Patuloy ni Mateo habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ang blueprint na hawak mo ngayon ay pag-aari ni Architect TV. Hindi ka autorisadong gamitin, ipakita, o angkinin ang disenyong ito. Kung itutuloy mo ang pagtatanghal na ito, asahan mo ang bilyon-bilyong demanda para sa copyright infringement. Ano? Architect TV? Kalokohan? Ako ang gumawa nito, sigaw ni Adrian, pero halata ang panginginig sa kanyang boses. Lumapit si Mateo at itinuro ang maliit na logo sa gilid ng blueprint. Ang tatak na iyan ay nakarehistro sa Intellectual Property Office sa ilalim ng pangalang Teresa Villanueva. Hindi lang ang disenyong ito, Mr. Cruz. Sinuri na rin namin ang lahat ng mga blueprint ng Cruz Construction sa nakalipas na 10 taon, kabilang na ang Cruz Tower. Lahat ng iyon ay may lihim na pirma ni Architect Teresa Villanueva. Natahimik ang buong boardroom. Ang mga kinatawan ng V-Legacy ay tumayo at tinitigan si Adrian nang may pagkadismaya. Mr. Cruz, kung totoo ito, hindi lang kami kakansela ng kontrata. Ididirekta rin namin ang aming legal team na magsagawa ng audit sa lahat ng mga proyektong ibinigay namin sa iyo. Hindi kami makikipagtulungan sa isang magnanakaw ng ideya, sabi ng lead investor bago sila sabay-sabay na lumabas ng silid. Naiwan si Adrian na nakatulala habang si Mateo Villanueva ay nanatiling nakatayo nang may matalim na tingin. Teresa Villanueva, bulong ni Adrian. Villanueva, wag mong sabihing yung pamilya Villanueva na may-ari ng mga bangko at real estate. Ngumisi si Mateo. Tama ang hinala mo, Adrian. Si Teresa ang bunsong kapatid namin. Ang babaeng itinapon mo at tinawag na basura ay ang prinsesa ng mga Villanueva na matagal naming pinoprotektahan. 10 taon siyang nanahimik para sa iyo. Pero ngayong winasak mo ang kanyang tiwala, kami naman ang wawasak sa iyo. Samantala, sa tuktok ng Villanueva Corporate Center, nakatayo si Teresa sa harap ng isang malawak na bintanang nakatanaw sa buong syudad. Wala na ang kanyang simpleng duster at pagod na mukha. Nakasuot siya ng isang mamahaling tailor suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa harap niya ay ang isang bago at mas malaking monitor na nagpapakita ng live feed ng stock market. Nakikita niya ang unti-unting pagbaba ng halaga ng Cruz Construction. Pumasok si Ricardo, ang kanyang pangalawang kuya. Teresa, naipadala na ang legal notice. Nagsisimula na ring mag-alisan ang mga kliyente ni Adrian. Ano ang susunod na hakbang? Kinuha ni Teresa ang kanyang mechanical pencil at gumuhit ng isang mabilis na linya sa isang bagong sketchpad. Gusto kong makuha ang lahat ng shares ng Cruz Tower, kuya. Gusto kong makita ang mukha ni Adrian kapag pumasok ako sa gusaling iyon, hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang may-ari ng kanyang pinakamalaking pangarap. At si Bianca? Tanong ni Ricardo. Hayaan mo siyang magsaya muna sa tabi ni Adrian, sagot ni Teresa nang may malamig na ngiti. Dahil kapag nalaman ni Bianca na wala ng pera si Adrian, siya mismo ang unang tatakbo palayo. At doon natin makikita kung gaano katatag ang pag-ibig na ipinalit niya sa akin. Tumunog ang telepono ni Teresa, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ni Teresa na si Adrian ito, nagmamakaawa o baka nagagalit. Ngunit sa halip na sagutin, pinindot niya ang reject at tinitigan ang kanyang huling disenyo, isang bagong tahanan, malayo sa mga krus,
kung saan siya at si Gab ay magiging malaya na. Ang paligid ng Manila Grand Ballroom ay punong-puno ng kislap ng mga dambuhalang chandelier at amoy ng mamahaling pabango. Ito ang Golden Gala, ang pinaka-eksklusibong pagtitipon ng mga bilyonaryo, arkitekto, at mga pilantropo sa bansa. Para kay Adrian Cruz, ang gabing ito ay hindi tungkol sa selebrasyon. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Babe, bakit kailangang ganito ang suot natin? Masyadong mainit, reklamo ni Bianca habang hinihila ang kanyang hapit na gown. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pagtitipon kung saan ang mga tao ay nag-uusap sa mahinang boses at bawat kilos ay may kaakibat na etiquette. Tumahimik ka, Bianca, asik ni Adrian habang inaayos ang kanyang kurbata. Halata ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Narito ang mga board members ng V-Legacy at ang mga may-ari ng malalaking bangko. Kailangan nating ipakita na matatag pa rin ang Cruz Construction kahit may mga legal issues tayong kinakaharap. Kapag hindi tayo nakahanap ng bagong partner ngayong gabi, bukas ay wala na tayong kumpanya. Pilit nang umiti si Adrian nang makita ang ilang kakilalang negosyante. Ngunit halos lahat sila ay tumatango lang ng bahagya at mabilis na umiiwas. Ang balita tungkol sa demandang copyright ng mga Villanueva ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa mundong ito, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa pera, at ang pangalan ni Adrian ay unti-unti nang nagiging nakalalason. Biglang natahimik ang bulwagan nang bumukas ang malaking pintuan sa gitna. Pumasok ang tatlong magkakapatid na Villanueva, sina Eduardo, Ricardo at Mateo. Sila ang mga hari ng gabing iyon, at bawat hakbang nila ay sinusundan ng mga mata ng lahat. Ngunit hindi ang tatlong kapatid ang kumuha ng pansin ng karamihan. Sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng isang midnight blue na couture gown na gawa sa seda. May suot siyang isang eleganteng Venetian mask na nangingibabaw ang kulay pilak na tumatakip sa itaas na bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang tindig ay tuwid, puno ng awtoridad, at bawat hiyas sa kanyang leeg ay kumikinang na parang mga bituin. Sino siya? Bulong ni Bianca. Halata ang inggit sa kanyang boses. Ang ganda ng suot niya. Akala ko ba exclusive lang ang party na ito para sa mga bigating pangalan? Naniga si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Ang tindig na iyon, ang hubog ng mga balikat na iyon, pamilyar na pamilyar sa kanya, pero imposible. Ang asawa niyang si Teresa ay isang babaeng laging nakayuko. Laging may bakas ng harina sa kamay at laging pagod. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay parang isang reyna na galing sa ibang mundo. Ladies and gentlemen, anunsyo ng MC. Ikinararangal naming ipakilala ang espesyal na panauhin para sa gabing ito. Ang henyo sa likod ng mga pinakamalaking infrastructure projects na ilulunsad ng Villanueva Foundation, ang nag-iisang Architect TV. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Lumapit ang mga pinakamalalaking investor sa bansa para batiin ang misteryosong arkitekto. Nakita ni Adrian ang paglapit ng CEO ng V-Legacy sa babae at masuyo nitong hinalikan ang kamay nito. Kailangang makausap ko siya, bulong ni Adrian. Sa kanyang isip, kung si Architect TV ay ang taong kumukwestiyon sa kanyang mga disenyo, baka makuha niya ito sa pakiusap o sa negosasyon. Hindi pa rin matanggap ng kanyang ego na ang arkitektong ito ay ang mismong asawang pinalayas niya. Hinihila ni Adrian si Bianca patungo sa kinaroroonan ng mga Villanueva. Excuse me, Mr. Eduardo Villanueva, bati ni Adrian, pilit na pinatatag ang boses. Ako si Adrian Cruz ng Cruz Construction. Gusto ko sanang magbigay pugay kay Architect TV at baka pwedeng pag-usapan ang... Bago pa matapos ni Adrian ang kanyang sasabihin, humarang si Ricardo sa harap niya. Ang tingin nito ay parang isang leon na handang sumakmal. Adrian Cruz, uyam ni Ricardo. Ang lakas din ng loob mong magpakita rito pagkatapos ng ginawa mo. Hindi ba't abala ka sa paghahanda ng iyong depensa para sa mga demanda namin? Mr. Villanueva, nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaintindihan, depensa ni Adrian, habang pinagpapawisan. Gusto ko lang makausap si Architect TV. Sigurado akong bilang mga profesional, maaayos natin ito. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humarap ang misteryosong babae kay Adrian. Kahit may maskara, naramdaman ni Adrian ang talim ng mga mata nito. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang likuran.
Masyadong mahalaga ang oras ni Architect TV para ibigay sa isang magnanakaw, sabi ni Mateo na nasa kabilang panig naman. At isa pa, hindi tumatanggap ng mga panauhing may mababang uri ang pamilya Villanueva. Ano? Sino ka para tawagin kaming mababang uri? Sigaw ni Bianca, hindi na nakapagpigil. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kasama ko? Siya ang may-ari ng Cruz Tower. Bahagyang tumawa si Ricardo, isang tawang puno ng pangungutya na narinig ng mga tao sa paligid. Cruz Tower, ang gusaling nakatayo sa lupang may malaking utang sa bangko. Ang gusaling maaaring kumpiskahin ng gobyerno anumang oras dahil sa mga isyu ng copyright. Adrian, baka sa susunod na buwan, kahit ang sementong tinatapakan mo ay hindi mo na pagmamay-ari. Sinubukan ni Adrian na lumapit pa, pilit na tinititigan ang mga mata ng babae sa likod ng maskara. Teresa, ikaw ba yan? Sumagot ka. Hinigpitan ni Eduardo ang hawak sa braso ng babae at dahan-dahan silang tumalikod. Wala nang Teresa na kilala mo, Adrian. Ang tanging naririto ay ang arkitektong wawasak sa toreng gawa sa kasinungalingan mo. Guard! Tawag ni Ricardo sa mga security personnel na nakapaligid. Pakilabas ang mga taong ito. Hindi sila kabilang sa listahan ng mga kagalang-galang na panauhin. Mukhang nagkamali ang gatekeeper sa pagpapapasok ng mga basura. Bago pa makaporma si Adrian, mabilis siyang hinawakan ng dalawang malalaking bouncer sa magkabilang braso. Ganon din ang ginawa kay Bianca na nagsimulang magsisigaw sa galit. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Adrian, gawin mo ang paraan! Sigaw ni Bianca habang kinalaladkad sila palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng mga elite ng Manila. Naiwan si Adrian na nakatingin sa malayo, habang ang huling nakita niya ay ang misteryosong babaeng dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng alak. Isang kilos ng tagumpay. Sa gitna ng kahihiyang naramdaman niya sa harap ng buong lipunan, isang katotohanan ang nagsimulang bumaon sa kanyang isip. Ang babaeng itinapon niya ay hindi lang basta umalis. Bumalik siya para kainin ang bawat piraso ng kanyang karangalan. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang inaayos ang kanyang mga blueprint sa loob ng holding room ng Department of Public Works and Highways. Ito na ang huling bala niya. Ang Resilient Homes Project, isang dambuhalang proyekto ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng libu-libong matitibay na bahay para sa mga nasalanta ng bagyo. Babe, sigurado ka bang mananalo tayo rito? Bulong ni Bianca na kanina pa hindi mapakali. Sabi ng secretary mo, halos wala na tayong pambayad sa kuryente ng opisina sa susunod na buwan. Kapag natalo tayo rito, tapos na tayo. Mananalo tayo, asik ni Adrian. Bagamat pati siya ay hindi sigurado. Ginamit ko ang huling pera natin para sa modelong ito at isa pa, kilala ang Cruz Construction sa gobyerno. Hindi nila ibibigay ang ganito kalaking proyekto sa isang bagitong kumpanya lang. Ngunit sa loob-loob ni Adrian, kinakabahan siya. Ang disenyong dala niya ay isang pilit na kopya ng estilo ni Teresa. Matibay tignan, pero alam niyang may kulang sa estruktura. Next bidder, Cruz Construction, tawag ng secretary. Pumasok si Adrian sa bidding room nang may peking ngiti. Sa gitna ng mahabang mesa ay ang panel ng mga eksperto at opisyal ng gobyerno. Sa gilid ng silid, nakita niya ang isang pamilyar na grupo. Naroon si Mateo Villanueva at sa tabi nito ay isang babaeng nakatalikod, seryosong nakatingin sa mga slide ng presentasyon. Nag-umpisa si Adrian. Binuhos niya ang lahat ng kanyang galing sa pagsasalita. Ang disenyong ito ay binuo para sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Mura, mabilis itayo at subok na ang tibay. Pagmamalaki niya. Tumango ang ilang opisyal, pero isang boses mula sa gilid ang bumasag sa katahimikan. Mr. Cruz, nabasa ko ang iyong structural specifications, simula ng babaeng nakatalikod. Dahan-dahan itong humarap at pakiramdam ni Adrian ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Si Teresa, wala ng maskara, nakasuot siya ng isang puting power suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng diamante. Teresa, gulat na bulong ni Adrian. Architect TV for the record, Mr. Cruz. Pagtatama ni Teresa sa isang boses na puno ng autoridad. Sinasabi mong mura at matibay ang iyong disenyo, pero sa page 14 ng iyong blueprint, ang load-bearing capacity ng iyong mga haligi ay hindi aabot sa lakas ng isang Category 5 na bagyo. Pinababa mo ang kalidad ng semento para makatipid, hindi ba?
Inilalagay mo sa panganib ang buhay ng libu-libong tao para lang sa iyong tubo, namutla si Adrian. Hindi totoo yan. Ang mga kalkulasyong iyan ay galing sa isang arkitektong hindi marunong magbilang, putol ni Teresa. Ngayon, hayaan niyo namang ipakita ko ang tunay na definisyon ng resilient homes. Tumayo si Teresa at sinimulan ang kanyang presentasyon. Sa screen, lumabas ang isang revolusyonaryong konsepto, mga bahay na gawa sa modular, disaster-proof materials na kayang itayo sa loob ng ilang araw pero kayang tumagal ng ilang dekada. Hindi lang ito basta bahay, mayroon itong sistema para sa pag-iipon ng tubig ulan at solar panels. Ito ang handog ng Villanueva Holdings, sabi ni Teresa habang nakatingin sa mga panelist. Hindi kami naririto para kumita, naririto kami para magsilbi. Ang bawat sentimo ng pondo ay mapupunta sa kalidad ng materyales dahil ang bawat pamilyang Pilipino ay nararapat sa isang tahanang hindi guguho sa gitna ng unos. Manghang-mangha ang mga panelist. Nagkaroon ng maikling deliberasyon at hindi na nagtagal ang desisyon. The board has decided, anunsyo ng head official. Ang kontrata para sa Resilient Homes Project ay ibinibigay namin sa Villanueva Holdings sa ilalim ng pamumuno ni Architect Teresa Villanueva. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ni Adrian. Halos hindi siya makatayo habang pinapanood ang mga opisyal na nakikipagkamay kay Teresa. Paglabas nila sa hall, mabilis na hinarang ni Adrian si Teresa. "Teresa, ano bang ginagawa mo?" Sigaw ni Adrian, puno ng galit at desperasyon. "Gusto mo ba talaga kaming sirain? Alam mong ito na lang ang pag-asa ng kumpanya ko." Tumingin si Teresa sa kanya nang walang kaemo-emosyon. "Hindi kita sinisira, Adrian. Sinisira mo ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong kasakiman at kawalan ng kakayahan. Ang kumpanya mo ay nakatayo sa dumi at gaya ng sinabi ko sa iyo noon, kinuha ko na ang pundasyon." "Bakit, Teresa? Dahil ba sa galit mo sa akin?" "Galit!" Bahagyang natawa si Teresa. "Masyadong mahal ang emosyon na iyan para ibigay sa iyo. Ginagawa ko ito dahil arkitekto ako at ang trabaho ko ay siguraduhin na ang bawat estruktura ay tapat at matatag. Isang bagay na kailanman ay hindi mo naging katangian." Lumapit si Mateo at inakbayan ng kapatid. "Tara na, Teresa. Marami pa tayong gagawin. May meeting pa tayo sa bangko tungkol sa foreclosure ng ilang properties ng Cruz Construction." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Foreclosure? Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Teresa sa huling pagkakataon bago sumakay sa elevator. Hindi ko ba nabanggit? Ang Villanueva Bank na ang may-ari ng iyong mga utang, Adrian. At dahil nabigo kang makuha ang proyektong ito, wala ka ng kakayahang magbayad." Sumara ang pinto ng elevator. Naiwan si Adrian sa gitna ng hallway, habang sa kanyang gilid ay nagsimula ng mag-hysterical si Bianca tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngayon lang napagtanto ni Adrian. Ang bawat proyektong nakuha niya noon ay dahil kay Teresa. At ngayong kinuha na ni Teresa ang kanyang pangalan, wala na siyang kahit anong sandata para lumaban. Basag ang mga baso at nagkalat ang mga papeles sa sahig ng opisina ni Adrian. Halos 1 linggo na siyang hindi umuuwi. Pilit na naghahanap ng butas kung paano mapipigilan ang pagkuha ng Villanueva Bank sa kanyang mga ari-arian. Pero bawat tawag niya sa mga dating kaibigan ay nauuwi sa busy o out of town. Sa gitna ng kanyang pagkasira, pumasok si Bianca. Pero hindi ito ang Bianca na malambing at laging nakasuporta. Nakasuot siya ng sapatos na pang-alis at bit-bit ang isang mamahaling maleta. "Babe, kailangan nating mag-usap," bungad ni Bianca. Ang boses ay wala ng bakas ng tamis. "Hindi ngayon, Bianca. Kailangan kong gawa ng paraan ang utang sa kumpanya," asik ni Adrian habang nakasubsob ang mukha sa mga palad. "Yun na nga ang problema, Adrian. Yung kumpanya mo, wala na yan. Sabi ng bangko, bukas na bukas din ay maglalagay na sila ng foreclosed sign sa pintuan ng Cruz Tower," sabi ni Bianca, habang tinitignan ang kanyang bagong manicured na kuko. "At yung joint account natin, kinuha ko na ang natitirang laman noon. Treat it as my service fee sa pagsama sa iyo sa loob ng ilang buwan." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Ano? Bianca, pera ng kumpanya yon. Kailangan ko yun para sa mga tauhan ko." "Tauhan mo? Masyado kang kampante, Adrian," uyam ni Bianca. "Akala mo ba talaga ay minahal kita dahil sa talino mo? Minahal kita dahil sa pera mo?
at sa pangalan ng Cruz Construction. Pero ngayong nalaman ng lahat na si Teresa pala ang utak sa likod ng lahat, ano pang silbi mo? Isang lalaking walang talento na magnanakaw pa ng disenyo ng sariling asawa. Nakakasuka. Ikaw ang nagtulak sa akin na palayasin si Teresa. Sigaw ni Adrian, tumayo siya at akmang lalapit kay Bianca. Dahil tanga ka, ganti ni Bianca. Madali kang manipulahin dahil sa pride mo. Ngayon, iiwan na kita sa tore mong gumuhuna. May flight ako mamayang gabi papuntang Singapore. Huwag mo na akong hahanapin. Bago pa makasagot si Adrian, mabilis na lumabas si Bianca. Iniwan siyang tulala sa gitna ng kanyang bumabagsak na imperyo. Samantala, sa bahay ng mga Cruz, hindi rin maganda ang sitwasyon. Si Doña Corazon, na sanay sa marangyang buhay at pagsisilbi ni Teresa, ay mukhang losyang na. Ang mga katulong ay nag-alisan na dahil wala ng pampasweldo. Teresa, nasaan na ba ang babaeng iyon? Bulong ni Corazon habang pilit na nagluluto ng sariling pagkain pero napapaso lang. Dapat ay nandito siya para alagaan ako. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pumasok si Bianca para kunin ang huling gamit nito sa bahay. Bianca, mabuti at nandito ka, tawag ni Corazon. Gawan mo ako ng tsaa, masakit ang ulo ko. Tumingin si Bianca sa matanda ng may pandidiri. Gawan mo ang sarili mo, matandang hukluban. Wala na si Teresa para maging alila mo. At asahan mo, bukas ay kukunin na rin ang bahay na ito. Mag-empake ka na ng duster mo dahil baka sa bangketa ka na matulog. Anong sabi mo? Walang hiya ka. Pinatira ka namin dito, sigaw ni Corazon. Pinatira niyo ako dahil akala niyo ay mas mayaman ako kay Teresa. Pero ang totoo, kinuha ko na ang lahat ng alahas na itinago mo sa vault mo. Yung mga gintong sabi mo ay galing sa pamilya mo, na ibenta ko na sa black market, sabi ni Bianca, sabay tawa ng malakas. Napahawak sa dibdib si Corazon, ang mga alahas ni Teresa. Ang huling kayamanan na hawak niya ay nanakaw na rin ng babaeng pinili nila ni Adrian. Nang makaalis si Bianca, nanginginig na kinuha ni Corazon ang kanyang cellphone. Sa gitna ng gugutom, pagod at takot, isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang taong kahit kailan ay hindi siya pinabayaan kahit gaano siya kasama. Sinubukan niyang tawagan ang lumang number ni Teresa. Sa ikatlong subok, may sumagot. Hello, Teresa? Anak, hikbi ni Corazon. Sino ito? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang bahid ng pagkilala. Teresa, sinanay ito. Anak, tulungan mo ako. Ninakawan ako ni Bianca. Wala kaming pagkain dito, si Adrian ay hindi umuwi. Parang awa mo na, bumalik ka na rito. Narinig ni Corazon ang isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang bumungad. Nanay, pasensya na po, pero wala po akong matanda at malupit na biyanan. At ang huling pagkakaalam ko, tinapon niyo na ang basura niyo sa labas, di ba? Sabi ni Teresa. Huwag niyo akong tawagan para sa pagkain. Gamitin niyo ang pride niyo para mabusog kayo. At tungkol sa mga alahas, hayaan niyo, kasama yan sa demandang isasampa ko sa inyo bukas. Teresa, huwag mong gawin ito, pamilya tayo. Tapos na ang pamilya natin noong gabi ng inauguration, Corazon. Ngayon, tikman niyo ang buhay na ibinigay niyo sa akin. Tut, tut, tut. Nabitawan ni Corazon ang cellphone. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lamig ng pag-iisa. Sa kabilang dako, sa kanyang opisina, dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang phone. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging ang malalim na kasiyahan ng hustisyang unti-unti nang dumarating. Magsimula na ang susunod na hakbang, Mateo, sabi ni Teresa sa kanyang kuya na nakatayo sa tabi niya. Gusto ko nang makuha si Gab. Ngayon na ang tamang oras. Ang langit sa itaas ng Maynila ay naging kulay ube at abo. Isang babala na ang bagyong Santi ay hindi biro. Ang hangin ay humahagulgol sa pagitan ng mga gusali. At ang ulan ay tila mga bala na bumabaon sa bawat bubong. Ngunit sa gitna ng unos na ito, may dalawang magkaibang mundo na nagaganap. Sa loob ng isang lumang kondominium na itinayo ng Cruz Construction 5 taon na, ang nakararaan, maririnig ang kalansing ng mga balde. Ang mga pader ay nagpapawis at ang mga kisame ay unti-unting bumibigay sa bigat ng tubig. Sir Adrian, bumigay po ang retaining wall sa gilid ng Block 7. Marami pong pamilya ang naiipit sa loob. Sigaw ni Danilo sa radyo
ang boses ay punong-puno ng takot. Nakatayo si Adrian sa gitna ng kanyang opisina sa Cruise Tower, na ngayon ay wala ng kuryente. Ang tanging liwanag ay ang mga kidlat na gumuguhit sa langit. Gawan niyo ng paraan. Takpan niyo ng trapal. Huwag kayong tatawag ng media. Hindi na po kaya ng trapal, sir. Ang semento, parang buhangin na nalulusaw. Sir, may mga sugatan po. Nabitawan ni Adrian ang radyo, alam niya kung bakit. 5 taon ang nakararaan sa proyektong iyon, binawasan niya ang halo ng semento at gumamit ng hamak na kalidad ng bakal para mapalaki ang kanyang komisyon nang hindi alam ni Teresa. Akala niya ay habang buhay na maitatago ng pintura ang dumi sa loob ng mga pader. Ngunit ang kalikasan ay hindi marunong magsinungaling. Habang nagkakagulo sa site ni Adrian, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa Resilient Homes Complex ni Teresa, ang kapaligiran ay tahimik at panatag. Ang mga dambuhalang bintana ay hindi man lang nanginginig sa kabila ng lakas ng hangin. Ang mga pamilyang lumikas mula sa mga barong-barong ay payapang nakaupo sa loob ng community center, umiinom ng mainit na sopas. Nakaboots at kapote si Teresa kasama ang kanyang mga kuya, habang tinitiyak na sapat ang supply ng pagkain at gamot. Architect, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka inanod na kami ng baha, sabi ng isang matandang babae, habang hawak ang kamay ni Teresa. Ngumiti ng bahagya si Teresa. Ligtas po kayo rito, nanay. Ang bahay na ito ay ginawa para protektahan kayo, hindi para pagkakitaan lang. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang makatanggap si Teresa ng ulat sa kanyang tablet. Isang building sa San Marcelino, ang proyektong ipinagmalaki ni Adrian noon, ay gumuho ang isang bahagi. Eduardo, kailangang pumunta roon ng rescue team natin, sabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Hindi dahil kay Adrian, kundi dahil sa mga taong nakatira doon. Sila ang nagbabayad sa kasalanan ng isang lalaking walang konsensya. Nang makarating si Teresa sa site ng gumuho na gusali, ang eksena ay parang galing sa isang pelikula tungkol sa katapusan ng mundo. Ang ingay ng ambulansya at ang hiyaw ng mga tao ay nakapanlulumo. Sa gitna ng putikan, nakita niya si Adrian na pilit na hinaharangan ang mga reporter. Wala pong problema sa structural integrity ng gusali. Masyado lang talagang malakas ang bagyo. Depensa ni Adrian habang pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Masyadong malakas ang bagyo o masyadong mahina ang iyong prinsipyo, Adrian? Napalingon ang lahat sa malamig na boses na yon. Lumakad si Teresa sa gitna ng baha. Ang kanyang mga puting boots ay nabahira ng putik, pero ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. Ang mga reporter ay mabilis na itinuon ang kanilang mga kamera sa kanya. Ang Architect of the Year na si Teresa Villanueva. Teresa, bakit ka narito? Autal ni Adrian. Hindi siya sinagot ni Teresa. Sa halip, lumingon siya sa mga bumbero at rescue team. Gamitin niyo ang mga thermal scanner na dala ng Villanueva team. Ang mga blueprint ng gusaling ito ay nasa cloud storage ko. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong lokasyon ng mga structural beams kung saan posibleng may mga taong na-trap. Wait, paano mo nakuha ang mga blueprint na yan? Sigaw ni Adrian. Nakalimutan mo na ba, Adrian? Ako ang gumuhit nito, sabi ni Teresa habang tinititigan ang gumuhong pader. Lumapit siya at kumuha ng isang piraso ng semento na madaling nadurog sa kanyang kamay. Class C cement. Substandard rebars. Adrian, hindi bagyo ang nagpabagsak sa gusaling ito. Ang kasakiman mo ang pumatay sa pundasyon nito. Wala kang ebidensya. Mayroon, Adrian. Ang bawat pamilyang nawalan ng tirahan ngayong gabi ang ebidensya ko, sabi ni Teresa. Lumingon siya sa mga reporter. Gusto niyo bang malaman ang katotohanan? Ang kumpanyang Cruise Construction ay 10 taon nang nagpapatayo ng mga death traps gamit ang mga disenyong ninakaw sa akin at binago para makatipid. Bilang arkitekto ng orihinal na plano, handa akong tumayo sa korte para patunayan ng kriminal na kapabayaan ng lalaking ito. Eksaktong pagkatapos ng salita ni Teresa, 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa gilid ng baha. Bumaba ang mga opisyal, may hawak na warrant of arrest. Mr. Adrian Cruz, you are under arrest for multiple counts of reckless imprudence resulting in serious physical injuries and property damage, and for violations of the National Building Code. Anunsyo ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Adrian.
Ano? Hindi pwede. May mga koneksyon ako. Mateo, sabihin mo sa kanila. Lumapit si Mateo Villanueva, ang abogado, at inayos ang kanyang salamin. Ang mga koneksyon mo, Adrian, ay napatid na kasabay ng pagguho ng gusaling ito. At si Bianca, ang huling balita ko, nasa Singapore na siya, dala ang huling pera mo. Habang pinopusasan si Adrian sa harap ng mga kumikislap na flash ng kamera, tumingin siya kay Teresa. Sa gitna ng ulan, nakita niya ang babaeng dati, tinitingnan niya nang may panguot siya. Ngayon, si Teresa ay nakatayo ng mataas, pinalilibutan ng kanyang mga kuya, habang ang mga tao ay nagbubunyi sa kanyang pagdating. Teresa, parang awa mo na. Sigab, isipin mo ang anak natin, sigaw ni Adrian habang kinalaladkad siya ng mga pulis sa putikan. Iyon na nga ang ginagawa ko, Adrian, sagot ni Teresa. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Adrian sa gitna ng ulan. Inililigtas ko ang anak ko mula sa isang amang walang dangal. Bukas, sa korte naman tayo magkikita para sa huling laban, ang kustodiya ni Gab. Sumakay si Teresa sa kanyang sasakyan. Hindi na nilingon ang asawang ngayon ay basang-basa at nakapiring ang kamay sa likod. Ang bagyong Santi ay maaaring nagdala ng pagkawasak. Pero para kay Teresa, ito ang linis na kailangan para tuluyang matanggal ang dumi ng pamilya Cruz sa kanyang buhay. Sa loob ng isang tahimik at malamig na silid ng korte sa Quezon City, tila tumigil ang oras para kay Teresa. Nakaupo siya sa tabi ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa. Suot niya ang isang itim na blazer, formal, matatag, ngunit sa loob ay nanginginig siya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang nakaupo sa isang maliit na silya sa gilid. Si Gab. Sa kabilang panig, naroon si Adrian. Nakasuot siya ng barong Tagalog na tila pilit na nagbabalat kayo bilang isang kagalang-galang na ama. Bagamat may mga kaso siyang kinakaharap tungkol sa pagguho ng gusali, nagawa ng kanyang mga huling koneksyon na makakuha ng pansamantalang laya para sa pagdinig na ito. Your Honor, simula ng abogado ni Adrian, si Atesor Pascual, na kilala sa pagiging madumi ang laro. Ang aking kliyente ay isang biktima ng paninira. Si Miss Villanueva ay sadyang umalis sa kanilang tahanan. Inabandona ang kanyang asawa at anak para lamang sa kanyang ambisyon bilang arkitekto. Paano natin ibibigay ang bata sa isang inang unahin ang career kaysa sa pamilya? Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ambisyon, ang 10 taon na pag-aalaga niya kay Gab habang palihim na nagtatrabaho para kay Adrian ay tinawag nilang pag-abandona. Hindi totoo yan, mahinang bulong ni Teresa, pero pinigilan siya ni Mateo. May ebidensya rin kami, patuloy ni Ate Pascual, na si Miss Villanueva ay madalas nawala sa bahay sa gabi. Ang bata ay lumaking mas malapit sa kanyang lola at sa kanyang ama. Tumayo si Adrian, pilit na nagpapahid ng peking luha. Your Honor, mahal ko ang anak ko. Si Gab ang tanging natitira sa akin, ngayong sinisira ng kanyang ina ang kumpanya ko. Huwag niyo pong hayaan na pati ang anak ko ay manakaw niya. Isang nakasusuklam na pagganap. Gustong sumigaw ni Teresa, pero nanatili siyang tahimik. Dumating ang sandali na kailangang tawagin si Gab para sa isang pribadong panayam sa harap ng hukom at ng mga social worker. Gab, malambing na tawag ng judge, isang babaeng may matalinong tingin. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang gusto mong makasama? Huwag kang matakot, walang magagalit sa iyo rito. Tumingin si Gab kay Adrian, na binigyan ng bata ng isang babalang tingin, isang tingin na punong-puno ng manipulasyon. Pagkatapos, tumingin ang bata kay Teresa. Nakita ni Teresa ang takot sa mga mata ng kanyang anak, pero nakita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang itinanim sa bata. Ang katapatan. Judge, simula ni Gab, ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Sabi po ni Papa, kailangan ko siyang piliin dahil siya ang may pera. Sabi po niya, kapag hindi ko siya pinili, makukulong siya at ako ang may kasalanan. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Namutla si Adrian. Gab, anong sinasabi mo? Hindi yan totoo. Order sa korte, sigaw ng judge. Pero judge, patuloy ni Gab, habang kinukuha ang isang maliit na digital voice recorder mula sa kanyang bulsa. Ang recorder na ginagamit niya dati para sa kanyang mga school lessons. Narinig ko po sila ni Tita Bianca noong isang gabi bago po umalis si Mama.
Akala po nila tulog na ako. Pinindot ni Gab ang play. Isang basag na recording ang narinig, pero malinaw ang mga boses. Adrian, kailangan nating makuha ang bata para hindi makuha ni Teresa ang share sa property. Boses iyon ni Bianca. Alam ko, sagot ng boses ni Adrian na puno ng inis. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Teresa at nanalo tayo sa kaso, ipapadala natin si Gab sa isang boarding school sa Europe. Ayaw kong may batang umaaligid sa atin habang ina-enjoy natin ang pera. Masyadong abala yan. Siguraduhin mo lang na hindi siya magsusumbong, dagdag ni Bianca. Huwag kang mag-alala. Takot sa akin ang batang yan. Natigilan ng buong korte, ang mukha ni Adrian ay naging kulay abo. Ang kanyang abogado ay napayuko, alam na wala na silang laban. Lumapit si Teresa kay Gab at niyakap ito ng napakahigpit. Ang bata ay nagsimula nang humikbi sa balikat ng kanyang ina. Mama, ayaw ko pong pumunta sa malayo. Gusto ko lang po kayo. Tumingin ang judge kay Adrian nang may matinding panguutya. Mr. Cruz, hindi lang ang kumpanya mo ang gumuho ngayong araw, kundi pati ang karapatan mong tawaging ama. Based on the evidence presented, especially the testimony and proof provided by the child himself. Deklarasyon ng judge, habang ipinupukpok ang gavel, the court hereby grants sole and absolute custody of Gabriel Cruz to the mother, Teresa Villanueva. In addition, a permanent protection order is issued against Adrian Cruz. He is barred from any form of contact with the child. Justisya, bulong ni Mateo sa tabi ni Teresa. Nang lumabas sila ng korte, sinalubong sila ng mga reporter. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Teresa. Hawak niya ang kamay ni Gab sa kanyang kanan, at ang kanyang mga kuya ay nakapila sa kanyang likuran. Nakita niya si Adrian na kinalaladkad ng mga pulis patungo sa isang sasakyan dahil sa paglabag sa kanyang bail conditions at sa bagong kasong child abuse at emotional manipulation. Teresa, hayop ka! Inagaw mo sa akin ang lahat, sigaw ni Adrian habang isinasakay sa sasakyan. Tumingin si Teresa sa asawang dati niyang minahal, ang lalaking inalayan niya ng kanyang talino at kabataan. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging awa na lang sa isang taong hindi kailanman natutong magmahal ng totoo. Hindi ko inagaw ang lahat sa iyo, Adrian, sabi ni Teresa nang may paninindigan. Ikaw ang nagtapon sa lahat ng iyon nang tawagin mo kaming basura. Ngayon, hayaan mong ang batas ang magpulot sa iyo. Sumakay si Teresa sa kanyang sasakyan kasama si Gab. Habang bumibiyahe sila papalayo sa korte, isinandal ni Gab ang kanyang ulo sa hita ng ina. Sa wakas, ang boses na dati ay pilit na pinatatahimik ay narinig na. At ang tahanang dati ay puno ng takot ay mapapalitan na ng tunay na katahimikan at pagmamahal. Malakas ang tunog ng martilyo na humahampas sa bakal na gate ng Cruz Tower. Bawat pukpok ay tila isang kabaong na ipinapako para sa dangal ni Adrian Cruz. Sa labas ng gusali, nagkakagulo ang mga reporter, mga dating empleyadong humihingi ng separation pay, at mga pulis na nagbabantay sa kaayusan. Isang malaking dilaw na tape ang nakapalibot sa entrance, at sa gitna nito ay isang karatula na may nakasulat na foreclosed. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang gusaling ito. Pinaghirapan ko ito, sigaw ni Adrian. Ang kanyang barong Tagalog ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at puyat. Mr. Cruz, may utos ang korte, sabi ng sheriff, habang pilit na inilalayo si Adrian sa pinto. Ang Villanueva Bank, ang opisyal ng nagmamay-ari ng property na ito dahil sa default ng iyong mga loans at sa napatunayang pandaraya sa mga kontrata. Wala ka na pong karapatang manatili rito. Mateo, tawagan mo si Mateo Villanueva. Hiyaw ni Adrian sa kawalan, umaasang ang koneksyon na akala niya ay hawak niya pa ay sasagot. Sabihin mo sa kanya, magbabayad ako. Bigyan niya lang ako ng 1 linggo. Isang convoy ng mga itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa harap ng gusali. Tumigil ang lahat sa paggawa. Ang mga reporter ay mabilis na nag-unahan para makakuha ng anggulo. Bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan at unang bumaba ang 3 magkakapatid na Villanueva. Sina Eduardo, Ricardo at Mateo. Nakatayo sila ng matikas, tila mga bantay ng isang kaharian. Pagkatapos, isang kamay na may suot na mamahaling relo at singsing na may tatak ng pamilya Villanueva ang lumitaw.
bumaba si Teresa. Hindi siya ang Teresa na dati nagmamadaling umuwi para magluto. Siya ang architect Teresa Villanueva sa kanyang pinakamataas na anyo. Nakasuot siya ng isang charcoal gray suit. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at ang kanyang tingin ay diretso sa ituktok ng Cruz Tower. Ang gusaling naging simbolo ng kanyang paghihirap at ngayon ay simbolo ng kanyang pagbawi. Teresa, sigaw ni Adrian, pilit na kumakawala sa mga pulis. Teresa, utusan mo sila. Sabihin mo sa mga kuya mo, nagkamali lang ako. Ibalik niyo sa akin ang kumpanya ko, para naman kay Gab. Diba? Para sa anak natin. Lumapit si Teresa kay Adrian. Huminto siya ilang hakbang bago ang asawa. Sapat lang para makita ni Adrian ang sarili niyang refleksyon sa suot nitong salamin sa mata. Para kay Gab, mahinang tanong ni Teresa, pero ang bawat salita ay may bigat ng semento. Gagamitin mo ang anak ko pagkatapos mo siyang takutin at gamitin sa korte. Adrian, ang kumpanyang ito ay hindi kailanman naging iyo. Ang bawat brick, bawat bakal, at bawat hininga ng gusaling ito ay galing sa aking talino na ninakaw mo. Ngayon, kinukuha ko lang ang nararapat sa akin. Sinusuportahan ka lang ng mga kuya mo? Akala mo ba ay magagawa mo ito kung wala ang pera ng mga Villanueva? Uyam ni Adrian, pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng pangutya. Isang hamak na arkitekto ka lang na swerteng ipinanganak sa mayamang pamilya. Bahagyang ngumiti si Teresa, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyan ang malaking pagkakamali mo, Adrian. Akala mo ba ay binigyan lang ako ng pera ng mga kuya ko? Hindi mo ba itinanong kung bakit Architect TV ang pinakamataas na bidder sa bawat proyektong gusto mo? Hindi mo ba inisip kung bakit ang Villanueva Holdings ay lumago ng husto sa huling 10 taon? Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Habang tinatawag mo akong palamunin, ako ang lihim na nagpapatakbo ng mga real estate projects ng pamilya ko, pagpapatuloy ni Teresa. Ang pera na ginamit ko para mabili ang lahat ng utang mo sa bangko, hindi iyon galing sa mana ko. Galing iyon sa sarili kong kinita bilang Architect TV. Ang arkitektong hindi mo kinilala dahil sa sobrang taas ng pride mo. Lumapit si Mateo at inabot kay Teresa ang isang gintong susi at isang makapal na dokumento. Adrian Cruz, anunsyo ni Mateo sa harap ng mga reporter. As of 10:00 AM today, ang Cruz Construction ay tuluyan ng binura sa listahan ng mga rehistradong kumpanya. Ang lahat ng assets nito, kabilang ang gusaling ito, ay pag-aari na ng Villanueva Architectural Legacy Group. At ang unang order ng aming bagong CEO? Tumingin si Mateo kay Teresa. Itinaas ni Teresa ang dokumento. Ang unang order ko ay alisin ang pangalang Cruz sa lahat ng istrukturang may kinalaman sa akin. Mula sa araw na ito, ang toreng ito ay tatawaging The Villanueva Spire. Hindi niyo pwedeng gawin yan, hysterical na sigaw ni Adrian. Pinanganak ako para maging CEO, wala kang karapatang alisin ang pangalan ko. Ang pangalan mo, Adrian, ay nakatali sa mga gusaling gumuho at sa mga taong nasaktan mo, sabi ni Teresa. At ang nanay mo, si Corazon, pinatalsik na rin siya sa bahay niyo kaninang umaga. Ang mga alahas na ninakaw niyo sa akin. Nahanap na ng mga tauhan ko sa pawn shop ni Bianca. Lahat ng dumi niyo, Adrian, ay nalinisan na. Tumingin si Teresa sa mga tauhan na may hawak ng malalaking kagamitan. Simulan niyo na. Isang dambuhalang crane ang nagsimulang gumalaw. Ang malaking letrang C at R sa ituktok ng gusali ay dahan-dahang binunot mula sa semento. Maririnig ang lagutok ng bakal na tila ba sumisigaw sa sakit. Pinanood ni Adrian habang umiiyak at nakaluhod sa putikan ang pagbagsak ng kanyang pangalan mula sa itaas. Wala ka ng tore, Adrian, sabi ni Teresa habang tumatalikod. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng pera, at higit sa lahat, wala ka ng pamilyang sasalo sa'yo. Ang tanging natitira sa'yo ay ang katotohanan na ang babaeng itinuring mong basura ang siyang tuluyang naglibing sa'yo. Teresa, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Teresa! Paus na sigaw ni Adrian habang pilit siyang isinasakay ng mga pulis sa mobile unit dahil sa mga warrant na naghihintay sa kanya. Hindi na lumingon si Teresa. Naglakad siya papasok sa loob ng gusali. Ang gusali na ngayon ay kanya na, hindi bilang asawa, kundi bilang ang arkitektong may-ari ng buong hinaharap. Sa loob ng lobby, nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na marmol.
malaya na siya. Ang tore ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At sa ibabaw ng mga guho nito, itatayo niya ang isang buhay na kailanman ay hindi na muling matitibag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila may dalang bagong pag-asa habang tumatama ito sa salamin ng Villanueva Spire. Wala na ang madilim na aura ng dating cruise tower. Ngayon, ang gusali ay punong-puno ng liwanag, mga halaman sa bawat terrace, at ang ingay ng mga taong nagtatrabaho ng may dignidad at katapatan. Sa pinakataas na opisina, nakatayo si Teresa Villanueva sa harap ng kanyang drafting table. Hindi na siya gumagamit ng pangalan ng iba. Sa bawat plano, sa bawat blueprint, ang nakatatak na ay Architect Teresa Villanueva, Principal Architect. "Mama, tingnan niyo po ang ginawa ko," tawag ni Gab. Ang bata ay nakaupo sa isang maliit na mesa sa gilid ng opisina ni Teresa. May hawak siyang lapis at pilit na iginuguhit ang isang bahay na may malaking puno sa gilid. Masigla na ang kanyang mukha. Wala na ang takot na dati laging nakabakas sa kanyang mga mata. Lumapit si Teresa at hinalikan ang tuktok ng ulo ng anak. "Ang ganda, Gab. Bakit may malaking puno sa tabi ng bahay?" "Para po hindi mainit at para po may matitirhan din ang mga ibon," sagot ng bata nang may ngiti. "Sabi niyo po, ang mabuting arkitekto, iniisip ang lahat, hindi lang ang sarili," napangiti si Teresa. Sa murang edad, natutunan na ni Gab ang leksyon na hindi kailanman naintindihan ng kanyang ama. Bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong kuya ni Teresa. Bitbit ang ilang kahon ng pagkain. Isang tradisyon na nila ang mag-lunch ng magkakasama tuwing Biyernes. "Lunchtime na, Architect," masayang bati ni Ricardo. "Dinala ko ang paborito mong lechon at pansit. Kailangan nating mag-celebrate dahil balita ko, nanalo na naman ang Villanueva Foundation sa International Award para sa Resilient Homes Project." "Salamat mga kuya," sabi ni Teresa, habang tinutulungan silang mag-ayos ng pagkain. Habang kumakain, hindi na iwasang mapag-usapan ang balita tungkol sa mga krus. Isang balitang hindi na nagdudulot ng sakit kay Teresa, kundi isang paalala na lamang ng hustisya. Si Adrian ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa serye ng kasong estafa, copyright infringement, at reckless imprudence. Ang balita ay nabawasan na rin siya ng mga kaibigan sa loob. Wala na ang kanyang kayabangan. Si Bianca naman ay na-extradite pabalik ng Pilipinas matapos mahuli sa Singapore dahil sa hiwalay na kaso ng money laundering. Ngayon ay naghihintay din siya ng kanyang sentensya. At si Doña Corazon, ayon sa balita, nakatira siya ngayon sa isang maliit na kwarto sa probinsya, inaalagaan ng isang malayong kamag-anak na dati niyang hinahamak. Ang kanyang hiya o dangal na pilit niyang iniingatan sa pamamagitan ng panlalait sa iba ay tuluyan ng naglaho. Minsan, naiisip ko, simula ni Mateo, habang nakatingin sa labas ng bintana. Kung hindi mo ba sila pinatawad, Teresa? Ibinaba ni Teresa ang kanyang baso. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid, at pagkatapos ay kay Gab na masayang kumakain. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati, Mateo, mahinahong sagot ni Teresa. Pinatawad ko na sila dahil ayaw kong bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang hustisya ay iba sa pagpapatawad. Ang bawat tao ay kailangang humarap sa bunga ng kanilang mga itinanim. Pinili nilang maging malupit at mandaraya, kaya iyon ang aning nakuha nila. At ikaw, Teresa, tanong ni Eduardo, ano ang plano mo para sa sarili mo? Hindi lang bilang arkitekto, kundi bilang isang babae? Tumingin si Teresa sa malayo. Nakita niya ang abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Sa loob ng 10 taon, itinuring ko ang sarili ko na anino lang ng ibang tao. Akala ko ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa mawala na ang sarili mo. Pero ngayon, alam ko na. Ang pinakamatibay na pundasyon na maaari mong itayo ay hindi gawa sa semento o bakal, kundi ang pagpapahalaga sa sarili. Tumayo si Teresa at lumapit sa malaking bintana. Masaya na ako, kuya. Masaya ako na malaya ako, nakasama ko ang anak ko, at na nagagawa ko ang trabahong mahal ko nang walang itinatago. Ang basura na itinapon nila noon, ngayon ay nakatayo na ng sarili niyang mga paa. At hinding-hindi na muling may makakapagparamdam sa akin na wala akong kwenta.
Isang mainit na yakap ang ibinigay ng mga Villanueva sa isa't isa. Sa gitna ng opisina ng Villanueva Spire, sa ilalim ng sikat ng araw na hinding-hindi na muling magdidilim para sa kanila, naramdaman ni Teresa ang tunay na kapayapaan. Ang kwento ni Teresa Villanueva ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbuo ng sarili mula sa mga guho. Dahil sa dulo ng bawat unos, ang mga pusong matatag at tapat ang laging nananatiling nakatayo.